Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Kaya mo bang talikuran ang tawag ng Diyos? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14. Ang sabi po ay, But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and to believe in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Ang first teaching ngayong araw is, God calls people through the gospel. Tinatawag ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng ebanghelyo na siyang mensahe ng kaligtasan. Ang ebanghelyo ay nagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo, ang kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at kaligtasan. Inaalok sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng pangangaral at pagbabasa ng salita ng Diyos ay naipapahayag ang kanyang tawag sa mga tao upang manampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang second teaching is, God calls people by the power of the Spirit. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ang gumagalaw sa puso ng mga tao upang buksan ang kanilang isipan sa katotohanan ng Ebanghelyo. Siya ang nagbibigay liwanag sa mga hindi pa mananampalataya upang maunawaan nila ang pangangailangan nila sa Diyos at tanggapin ang kanyang alok na kaligtasan. Sabi nga sa 1 chapter 16 verse 8, at kapag siya ay dumating, kanyang patutunayan sa sanlibutan ang tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Ang last teaching is, God calls people to share in the glory of Christ. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos upang maligtas, kundi upang makibahagi rin sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang mga tumugon sa kanyang tawag ay may bahagi sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Diyos at sa kagalakan kasama si Kristo. Ang tunay na mananampalataya ay hindi lamang maliligtas mula sa kasalanan, kundi tatawagin din upang mamuhay ayon sa layunin ng Diyos at sa huli ay makasama si Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Yun lamang po.